Magandang gabi po sa ating lahat. Magpapatuloy po yung ating, again, as advice po nung kahapon, ngayon po natin ipagpapatuloy yung ating gawain, yung ating online Bible study. So we are still on the book of Leviticus, the third book of the Bible. So natapos na natin yung Genesis and then yung Exodus. So things na, again, short review, no? So Genesis sila dito sa Leviticus ay 1 year po sila nagstay at the foot of Mount Sinai. So to learn many things, especially yung mga law at yung mga detailed law na ibinigay po ng Panginoon, na ibinigay ng Diyos through Moses. And eventually, since the book of Leviticus talks about the Levites, o yung mga priests, mga saserdote during that time, which pinangunahan o pinasinayaan ni Aaron ito, So nung una, tanging kay Moses lamang nakikipag-usap ang Diyos. So ngayon, ay dalawa na sila, through Moses and Aaron. So nung nakaraan ay napag-usapan na po natin yung mga specific advices, how are we going to read about watching this video on a recorded basis. So hope na every now and then nababalikan natin para magsilbing reference, So lahat po tayo ay we're able to understand more deeper, mas maayos at mas clearer at mas organized kung paano natin unawain ang ating pong Biblia. Pasimulan ko po sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa gabi ito, sa pagtutulot ng panahon, upang muli kaming tumunghay sa iyong mga salita. Nawa Panginoon ang bawat isa, ang bawat kapatiran, maging ang mga kaibigan po namin, our friends, dito man sa Pilipinas, sa ibayong dagat, dalangin namin ang iyo pong pagbibigay ng karunungan. Nawa ang bawat isa ay magkaroon ng karunungan, magkaroon ng pagkaalam sa kung paano nga po, Panginoon, mas lalo pa namin maiintindihan ng mas malalim, ng mas maayos at mas maliwanag pa ang aming pagbabasa ng Biblia. Kayo po ang may taas, kayo po patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Hiling namin ang pagsama ng banal mong Espiritu at ang karunungan na nagbubuhat sa inyo. Maraming po salamat. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's jump into it na, at magsimula na po tayo dun sa mga detailed discussion ng mga chapters of the book of Leviticus, kasi nasa chapter 27 na naman siya. Okay, so isa-isahin natin. So walk through Leviticus and let's start with chapter 1, mula doon sa verse 1 hanggang doon sa chapter 7 verse 38. So particularly, so chapter 1 hanggang chapter 7. So what are the things na pwede nating matunghayan, mabasa at ating maunawaan pagdating po sa unang
kabanata at hanggang sa ikapitong kabanata na aklat po ng Levitico. So, it is about instructions for the 5 kinds of offerings, no? Yung 5 klase ng paghahandog. Ang unang klase, so before natin i-discuss yung bawat isa, no? So you need to know that Israel's offerings o yung kanilang mga sacrifices were regularly crucial elements in symbolic meals, no? So sabihin kasi, bukod kasi sa paghahain, no, hindi naman, let's say, particular, yung mga hayop po yan na inihahain, no? Hindi po yan buo, no? I mean, portion nun, actually ang sinusunog, and then eventually portions of that will go to the priests, and then again portions of that will go to the people, no, as part of their fellowship na ginagawa sa loob po ng tabernacle. Kaya related palagi po sa meals nila, no? A portion of the sacrifice was burned on the altar as God's part. So, yan po yung sinusunog. Pag sinunog po yan, siyempre uusok yan, at yan naman po ang simbolo ng paghahandog papunta po doon sa kalangitan, doon sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, but the rest was eaten by the worshipers, yung mga naghahandog, kasama yung mga priest, as a fellowship meal. Okay? So, ito po ay sama-samang pagkain nila doon mismo sa house of God o doon sa tabernacle, sa presensya ng Diyos at ang Diyos mismo, God as the host. Siya yung pinaka parang nag-host ng piging. Siya yung nag-host ng eating fellowship na yon. Okay? So, only a portion goes to God as burnt offering, not necessarily na nandun ang Diyos. Ano? But we know that the presence of God is really dwelling on the tabernacle, nandun mismo siya. At yung portion na yon susunugin, so hindi nakakainin yun, syempre, no? Sunog na siya, no? Magiging abo. Then portions of that will go to the worshipers, including yung mga priests, no? So may portion yung mga priests doon sa mga handog na dinadala po ng mga mamamayan ng Israel, no, sa pamamagitan ng paghandog na yan. So always remember, mamaya makikita nyo po yung 5 kinds of sacrifices na yan. Hindi po lahat ng sacrifices ay para po sa kasalanan. So iisa-isahin po natin yan maya-maya lamang. Another discussion, no? This is especially important in your reading, no, sa ating pong pagbabasa, reading these laws about offering. Since what is described is not their function or meaning, but only their proper preparation. So, madaling salita po, no? Not necessarily yung kanilang mga paghahandog during that time, especially, not necessarily hanapan mo ng ibig sabihin, bakit ka naghahandog ng ganito? Hindi po yun ang particular nila during that time, Ang ibig sabihin dito ay more on the proper preparations. Kung ano yung sinabi ng Diyos, ang mga Israelita ay marapat lamang na sumunod. Okay? So, kung gahandog ka ng ganitong klase ng hayop, yung paraan ng pagpapatulo ng kanyang dugo, paano mo siya kakatayin, ano yung ibibigay sa Diyos, yung kanyang fats, or so on and so forth na ganyan. So, yun po ang sinusunod nila. Not much of questioning, bakit hindi itong part na ito ang ibigay sa kanya? No? Bakit hindi itong part na ito ang aming kakainin? No? Bakit hindi sunugin lahat or something like that? No? Not for them to question the instructions of God, but it's important for them to follow it. No? Yun po ang importante, especially during that time. Not much of the meaning, but on how they follow the preparation. Not all were sacrifices for sins. No? Sinabi ko na po kanina, hindi po lahat ng sacrifices ay para sa kabayaran ng kanilang kasalanan. No? So, iisa-isahin po natin yan. Muli, sinasabi ko na sa inyo, iisa-isahin po natin yan mamaya. Some offerings were for simply fellowship and had different covenantal functions altogether. So, hindi po lahat ng paghahandog ay para sa paghahandog dahil sa pagkakasala ng tao. Hindi po yun, no? At ang ilan din po sa kanila ay really for the fellowship, no? Eat nila and then pagsasama-sama ng mga Israelita. Okay? Magsimula po tayo sa unang klase ng offering, which makikita po natin mismo sa chapter 1. And we call that burnt offering o yung mga handog na susunugin. Okay? So this is the only offering dedicated entirely to God and thus burned entirely as an atonement for sin. Okay? Ito lamang yung klase ng sacrifice na sinusunog at inihahandog mismo. Talagang magkukonsume ang Diyos since ito ay gagawin talagang abo. Susunugin talaga at wala nang pakinabang for us as a kind of food. So,
sa mga tao, sa mga Israelites during that time. So, susunugin siya, ihahandog sa Diyos as a symbol, no? Simbolo siya ng paghingi ng kapatawaran sa kasalanan. Let's move on. Again, the principle was this, no? Ito po, tandaan nyo, no? If you are to live, okay, kasi naturally, we are sinners, and if we want to live, especially during that time, no? Not much of now, kasi we are under grace of God now because of the new covenant, o yung nangyari doon sa ang Diyos mismo ay nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Tinubos tayo sa lahat ng anyo ng kasalanan, no? So yun yung covenant natin sa Diyos, okay? So we are under grace now. So hindi po sakop ito yung kasi nung unang panahon pa po ito, nung sa Old Testament time. So sabi doon, especially nakalagay sa Exodus 12:1 to 30, no? Chapter 1 verses 1 hanggang 30. Nakalagay doon kung kailangan, if you are to live, no? You are a sinner, so you have to die, no? Pero kung kailangan mong mabuhay, mula doon sa mga pagkakasala mo, something must die in your place. Principle po ng Biblia yan. It's the same principle na ginamit din ng Diyos sa pagkamatay niya mismo, pagkamatay ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So somebody has to die because of our sins. Instead of us dying from our sins, merong kailangang ihandog para matubos sa kasalanan. Same principle nung unang panahon. Yung mga Israelita, para matubos sila sa kanilang kasalanan, they have to kill an animal. Someone or something has to die. And that, for that matter, mga hayop nila, ang inihahandog nila kapalit ng pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. So, can you just imagine, sa dami ng kasalanan mo, ang dami ring mga hayop ang kailangang patayin. Again, millions of people po ang mga Israelites during the time, ano? Walang exact statistics din sila, pero there are millions. So, can you just imagine kung gaano rin po karami ang mga pinapatay ng mga hayupan o yung mga alaga nila mga hayop during the time. Okay? Second kind, kanina burnt offering, ano? Ngayon naman, grain offering. So, nandiyan ang po yan sa chapter 2. So, hindi po lahat ay mga hayop o mga yung mga may dugo, no? Yung kanila pong inihahain. So, po pwede rin yung mga grain offering, which includes, ganito po yan, ano? Describes the grain offering and various options for oil and flour ingredients within the balanced meal. So, pumapasok din po kasi dito. Pansinin niyo po, no, especially sa Leviticus, ang dami pong diniscuss, no, regarding po sa kung ano yung pwedeng kainin at ano po yung bawal kainin. No? Kasi ultimo doon po, no, huwag naman natin isipin na lahat na pinakailangan, pero binigyan kasi ng standards or guide or policy or protocols, no? Binigyan ng Diyos ang lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang bayan, ng bawat tao, ng bawat mamamayan ng Israel sa panahong iyon, no? Magmula dun sa paglilinis, sa pagkain, sa ritual, sa pagsamba, okay, sa pagpasok sa tabernacle, lahat dapat ay dinumero or tama sa kung ano yung sinasaad sa kanila pong batas. Okay? So, yun po yan. Third kind of offering. So again, we have the burnt offering, grain offering. Yung grain offering, pwede yung mga oil, galing din sa, of course, galing din sa olive oil siguro, olibo, o marami pang klase ng oil na available sila during the time. Flour, o yung mga harina nila sa mga galing sa mga trigo. Ang pangatlo po ay yung fellowship offering, na makikita naman natin sa chapter 3. Ano po nakapaloob dito? Sometimes it is also translated as peace offering. Di ba? Minsan, naririnig nyo yan, kahit dito sa modern time natin, peace offering, nagkaroon ng alitan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang tao, halimbawa, ang dalawang pamilya, halimbawa. So, someone has to give in, and yung tao na yun will, usually siya yung pinaka-guilty. Okay? Siya yung magdadala ng anything or any gift, no? As a kind of a peace offering. So during that time, they call that as a fellowship offering para muling mabuo yung relationship. Okay? So this is an animal offering with general purpose of keeping one in fellowship with God. So ito naman ay relationship
towards God. Okay? So, ginagawa ito nila to make peace with God. Okay? Pangapat, sin or purification offering na makikita po dun sa chapter 4. Ano man nakapaloob dito? This provides atonement o yung kabayaran ng kasalanan for accidental sin. Since transgression o yung pagsalansang o pagsuway, paggawa ng masama, is not limited to intentional disobedience. No? May mga pagkakataon kasi na aksidente. No? Aksidente, actually, di-discuss doon, aksidenteng nakapatay, aksidenteng nakagawa ng kasalanan na ganito, no? Accidental. So, may tinatawag din po silang sin or purification offering. So, details of that, you can read that doon sa chapter 4. That's the fourth, no? So, burn, grain, fellowship, and then we also have the sin offering. And finally, yung guilt offering or yung reparation. Ibig sabihin, kabayaran, no? Kabayaran doon sa pinaka-nagawa mo talaga. So, makikita naman natin yan sa chapter 5. Providing a means for making amends for the transgression. So, kailangan mo kasing bayaran yung pagkakasala mo. So, you really have to give something or you have to sacrifice something. You need to offer something para sa kabayaran ng kasalanan mo. The rest of the section, which is kasi, di ba, yung unang bahagi na dinidiscuss po natin, o unang outline natin, is from chapter 1 hanggang chapter 7. So the rest, mula chapter 6 hanggang chapter 7, reviews the role of the priest. Muli itong nirevisit, muli itong ipinaliwanag kung ano yung gagawin ng mga saserdote. So, reviews the role of the priest in supervising the 5 offerings. So, paano gagawin ng mga saserdote sa tabernakulo o sa tabernacle? Ano gagawin nila? Paraan kung paano nila i-prepare ito, ano yung dapat na i-offer sa Diyos, anong portion yung dapat sa kanila, anong portion ang para sa tao, so on and so forth. So, sila po yung mamamahala for this 5 offerings, as well as prescribing their share of the sacrifice. So parang sila mismo yung nagre-require na ito yung amin, sinabi rin kasi dito, no, na pinasimula, mamaya we will go on with that, yung mga Levites during that time, wala silang ibang dapat gawin. Wala silang ibang trabaho. Their only job, no, doon po sa kalipunan ng mamamayan ng Israel, they have a very special job to do, and that is to work within the temple. Ilalaan ang buhay nila bilang mga saserdote o bilang mga Levita o mga lingkod doon sa tabernacle. Eventually, sa kalaunan, yung tabernacle na yung magiging templo. So, workers sila yung mga manggagawa sa loob ng templo. So, sa modern age natin, the workers in the church are considered, or they are also called as the modern Levites. Okay? So, sila yung mga workers, yung mga pastors, yung mga sons of music team, and lahat po, particular po yung mga workers na ginagamit at naglalaan ng panahon para po sa iglesia. Anyway, lahat naman tayo, especially the modern age, we have all those capabilities and we have all the may kakayanan. So, we could also consider everybody, no? Na lahat na gusto maglingkod. Okay? And that is also a gift, no? Pagdating po dun sa New Testament. A gift, no? Gifting po kasi yan. Okay? So, yun po yung pinag-uusapan dito po sa unang bahagi, sa unang outline na ating po nakita at ipinaliwanag. Sunod. Simulan natin doon sa chapter 8, no? Kanina chapter 1 to 7, ngayon naman chapter 8 hanggang chapter 10, and these are 2 chapters. So, dito po pag-uusapan na yung pagsisimula ng pagiging sacerdote o pagiging ng priesthood nila. Okay? So, since priests specially represented God to the people and the people to God. So, sila yung namamagitan sa Diyos, sa tao, at mamamagitan vice versa sa tao papunta naman sa Diyos. At ito po ay pinasinayahan o pinasimulan ng kapatid ni Moises na si Aaron kasama nung kanyang mga anak. So makikita natin yan doon sa chapter 8, verse 9, na na-ordain po sila. Unfortunately, no, sa hindi magandang pangyayari, ay may hindi magandang nangyari doon sa kanyang mga anak, which is ito po yun. No? Note that his sons failed to follow clear rules and so died. So may kaparusahan agad.
showing the importance God placed on proper worship, further emphasized in various commands from Moses. So, basahin niyo po yung sa chapter 10. I just want to make a highlight on this. Especially kahit po ngayon sa modern age, sometimes people are, especially towards their pastors, halimbawa, for an evangelical or born-again church like ours, just want to make a point on this. It's so easy for us to, to criticize, to put down itong mga inilagay ng Diyos na tagapanguna at manggagawa sa loob ng church. Pero alam niyo po ba na doble po yung responsibilidad na isasama ko na po yung aking sarili, doble po yung responsibilidad na kailangan po naming gampanan. At alin po yun? Una, we have a responsibility sa tao pag kami nakaharap po sa inyo. At pangalawa po, pag kaharap naman sa Diyos bilang tagapanguna ng kanyang gawain, halimbawa, manggagawa sa kanyang gawain dito sa lupa, we also have our responsibility, and we are somehow, I'm telling you this, we are accountable with the people, and at the same time, we are also accountable with God. So double po yun, So sa mga pinangungunahan sa mga churches, we are only accountable of ourselves. Hindi na siguro dun sa pastor, sa church, accountable towards God. Parang ganun. Sa mga manggagawa, sa mga tinalaga bilang mga Levita, sa panahong ito, dalawa po yung accountability, sa tao at sa Diyos. Ganun po yun. Okay? So, dito, nakikita ninyo na nung una pa man, sa simula pa lamang, hindi na gumawa ng ayos yung mga anak ni Aaron, kaya sukat na kanila pong ikamatay, yung kanila pong pagkakamali, yung kanila pong nagawang pagkakasala. Okay? So let's go, proceed po tayo sa chapter 11, that's chapter 8 and then chapter 10. So let's go with chapter 11, hanggang doon po sa chapter 16, at medyo mahaba-haba po ito. So, it is now about the cleanness and the uncleanness, yung kalinisan at yung karumihan. It talks about many things, especially sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, ultimo ito, kailangan lagyan ng pagtatakda ng Diyos. Kailangan niyang lagyan ng polisiya, kailangan niyang lagyan ng batas, na dapat sundin ng bawat isang mamamayan ng bansang Israel during that time, habang sila po ay nadudun sa paanan ng Mount Sinai and towards their journey papunta po sa Canaan, at ito po magiging batayan nila all throughout their history. Okay? Until such time na somehow may mga additional na gagawin pagpapaliwanag si Jesus during His time here on earth, at pinagpatuloy po ng kanyang mga alagad ng mga disciples. Okay? So, you need to know that clean here means acceptable to God in worship. So basically, yun po yun. Huwag po parang malinis, nakatawan, iligo ko lang yan, malinis. Not necessarily yun po yun. Although bahagi po yun na sa mga itinatalaga o tinatakda ng Diyos na kailangan sundan, na pagpatungkol sa katawan at yung mga bagay na pinapasok natin sa ating mga katawan bilang mga pagkain. So, pero sa kabuuan, mas malawak na pag-unawa po dito, yung pagiging malinis ay patungkol po sa pagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin doon. Sa kabaliktaran naman, yung unclean o yung marumi, means unacceptable. So kung ikaw po ay acceptable yung worship mo sa Diyos, acceptable yung paraan ng pamumuhay mo sa Diyos, you're considered clean, in all your ways. I mean, not necessarily yung loob lang, but everything, including yung physical body, physical things outside your body, sa environment, so on and so forth. Okay? And yung unclean naman is yung kabaliktaran ng pagiging clean, yung kabaliktaran naman ng pagiging malinis o paglilinis. Okay? So, unacceptable to God and banned from the tabernacle, or sometimes, in the case of skin diseases, from the encampment itself.
So, ang tabernakulo nasa gitna, no? Yung mga tents ng lahat ng millions of hundreds of thousands, marami, no? Na mga Israelita na yan, ang gagawin sa iyo pagka, especially during that time, no? Yung keto mo, something like that, mga skin diseases, ilalayo ka doon mismo sa kapulungan o doon mismo sa encampment o doon mismo sa mga tents. You have to go out and you have to quarantine yourself. Actually, during that time, may quarantine na yan. Ano? Quarantine mo yung sarili mo until such time na malinis ka na, you are now allowed to go back to the community. Sila kasi po, may tribes by tribes yan sila. No? So you go back to your own tribe, to your own family. No? So you have to clean first. No? Kailangan mo muna maglinis outside ng encampment o outside ng mga tolda. Okay? These mixtures of food, ito, no, tandaan niyo po, ano, yung instruction, especially dyan sa chapter 11, ano, yung instruction na ito regarding sa food, sa health, sanitation, and ritual laws is thus aimed at helping the covenant people to show that they belong to God and reflect His purity. No? Sabi nga doon, ano, paulit-ulit, magmula pa sa Exodus, be holy, no? Sabi ng Diyos, I am holy, so kailangan din kayong maging holy. Malinis, no? I mean, equivalent ng pagiging holy yung purity, no? Equivalent noon yung kanilang kalinisan. So sabi doon, kailangan din nilang maging malinis, so, kailangan maging banal, no? Yung purity o yung holiness is katulad ng pamumuhay ng malinis din. Okay? So purity, ini-equate po nila yan. So kaya pati yung pagkain, yung health issues ng mga tao, yung mga sakit nila. So, ang Diyos mismo yung nagtatakda kung ano dapat gawin. Okay? Sanitation, so yung kanila pong pagtatapon ng kanilang mga dumi, no? So on and so forth, at marami pa pong iba. Okay? Kasama po yung mga ritual laws nila. No? Pansinin nyo yung mga rituals, di ba? Parang pagka ang mga kababaihan, may buwan ng dalaw, so there are rituals. Kung may mga fluids na lumabas sa iyong katawan, so on and so forth, ay mababasa niyo po yun sa Bible. Even those, nung minsan parang, masyadong tabu or hindi natin dapat minention po doon, ano, na ang kalalakihan, no, so on and so forth, yung mga ganyan, ay kailangang ikukonsidera siya, no, ikukonsidera siya marumi until such time na in accordance do sa itinakdang araw o panahon ng paglilinis, tsaka lamang siya sasabihin, malinis na. Okay? Trivia, no? Trivia po, bago tayo magpatuloy. Alam niyo ba, marami pong sa mga naisulat na po sa Bible, especially rito sa Leviticus. Nung una, especially, siguro sila, no? Mismo yung mga Israelis, hindi na maintindihan bakit kailangan sundin namin ito, ganyan, so friends. Alam niyo ba na yung bansa kasi na pinanggalingan po nila ay, especially sa medical practices na ginagawa po ng mga enchanters or yung mga how do they call that ba sa Egypt, no, yung pinanggalingan nila. Alam nyo ba na maraming mga out of this world na paraan ng paggagamot, no? Na ultimo yung mga dumi, mga hayop ay ginagamit na panggamot, yung dumi, kaya nga dumi, di ba? So yung dumi ba ay gagamitin talagang gamot, no? So yun yung mga bagay na ipinaiwas ng Diyos sa kanyang mahal na bayang Israel. Okay? Iwasan yon yung pagkain. No? So maybe they were used of eating these animals doon sa Egypt, no? Kasi wala namang halos pinagbabawal doon. So anything goes. And Egypt, that time was siya yung pinaka center ng mundo. Okay, sa unlaran, sa advancement, sa military, at sa marami pa pong bagay. Okay, so tinitingala na marami mga bansa during the time. So, yung practices nila, so marahil ay napakalaki ng influensya para sa bansang Israel. No? So, sabi ng Diyos, hindi, kailangan para mapanatili ang malulusog ng mga katawan, ito lang ang kakainin. No? You know what I mean, ano? So, may mga hayop talaga, no, na hindi pwedeng kainin, mapalupa yan, mapahimpapawid,
sa dagat. So because they are considered as janitors, no? Sila yung kumakain ng mga dumi kung saan sila naroroon, ano? Yung mga birds that are eating dead meat, ano? So would you know, kakainin ba 'yon? No? Yung mga hayop na kinakain ng lahat ng dumi sa kapaligiran, and siguro familiar na kayo dyan kung alin yan. So yun yung mga pinaiiwas. And even doon po sa sea, no? Ang dami pong mga hayop na sila yung mga janitor, sila yung kumukuha, kaya may mga hayop, di ba? Kung doon sa sarap. Well, again, hindi ko na i-mention kasi sabi niya, pastor naman kumakain din naman. Oo nga eh. Okay? Pero sabi nga, hanggang maaari, so there's nothing bad, no? Na ganyan. So, kaya siguro, ito, just to, kaya marami rin tayong karamdaman sa ating katawan is because of the things that we are, mga food na ating pong tinitake sa loob ng ating mga katawan. Okay? Let's move on. The laws seem to be partly a matter of simple hygiene, sa Leviticus na yan, and partly symbolic obedience. So, tama naman yon. So, siguro, nakikita doon na parang sometimes hindi pa nila nare-realize, during that time, baka hindi pa nila nare-realize. Talaga sunod lang kami. Pag hindi namin sinunod to, parusa. At parang ganun lang, pero hindi pa nila nakikita yung benefit, hindi pa nila nare-realize yung benefit dito sa hygiene. Sabi ko nga sa inyo, nawala ako kanina, sa modern age, even before, hundreds of years ago, doon lang po natuklasan na meron palang mga bacteria, na may mga virus pala na nasa kapaligiran. Yun yung during that time ng mga Israelites doon sa wilderness, things that God is the creator of everything, human, animals, plants, even including mga bacteria na nandiyan sa kapaligiran natin, yung mga virus, siya naman yan lahat. And God knows kung ano yung makasasama sa ating mga katawan, makasasama sa kanyang mga precious creation, like us, tayong mga humans, So, alam na yun ng Diyos, pero later na lang din natuklasan ng mga tao, mga scientifico, mga scientists, na natuklasan, meron palang mga microorganisms, may maliliit pala na living things. Hindi naman natuklasan yun noong panahon eh. Hindi rin naman natuklasan ng mga scientists yan, o mga tinatawag na, during that time, mga alchemist, o yung mga eksperto nung panahon doon sa Egypt, Wala pa yon. So, later na lang din, thousands of years ang lumipas, saka na natuklasan ng tao yan. Okay? But always in light of the divine presence, okay? So, divine presence of God. So, thus, certain animals, for the reasons not given, hindi po binigay naman doon yan. Basta sabi lang ng Diyos, bawal itong kainin. Hindi naman sinabi niya, kasi makakasama yan sa health niyo. Basically, yun po yun. Pag kumain ka ng ganyan, magkakaroon ka ng heart attack kasi puro taba. Okay? Pag kumain ka ng ganyan, ng mga seafoods na ganyan, magkakaroon ka ng maraming deposits ng mga heavy metals sa katawan mo na magre-resulta sa malalalang mga sakit. Sabi kasi ng Diyos, ito lang ang kainin natin. Ito lang ang kainin ninyo. Pero minsan, nakakaano na rin sa kagagawa ng tao. Even kasi yung mga inalaw ng Diyos na kainin, minsan po ano-ano na rin yung ginagawa ng tao para ito i-enhance, with vitamins and so many things. So, ibig sabihin, hindi na siya normally natural. Marami na rin mga chemicals na ipinasok sa katawan, pinakain mo sa mga hayop na yun, inaalagaan na rin sila. At yun na rin po nakakapagpasama sa ating mga katawan. So, you just imagine that during the old times, especially sa panahon ni Moses, hindi na po sa mga panahon ni Methuselah, mga 900 plus years, 600 years in Noah, so on and so forth, okay? Panahon ni Moses died at the age of 120. Marami pa po mga matatanda, During the time, okay pa yung edad nila, Pero ngayon, di ba, ang tao mas bata na, Yung lifespan, yung mortality rate natin, medyo mas mataas na compared before, siguro maintindihan ito ng mga matagal na po nabubuhay dito sa lupa, Kasi mas iba talaga yung pagkapaligiran noon kesa ngayon, In our lifetime, ang laki na ng difference na nakita natin nung ako po, na nasa edad mahigit 40, ay ang laki na po ng difference nung ako po ay nasa within
yung mga 10 years old pababa sa panahon natin. Ang dami na po nagbago. Thus, certain animals for reasons not given are unclean in chapter 11. Tungkol din doon sa childbirth, no? Pagsisilang ng sanggol, yung mga hygienic protocols na kailangan gawin, no? Ito pa, I just want to share with you, no? Late, I'm not sure kung ito ay 19th century or early 20th century. Alam niyo po ba na mataas po mortality rate ng mga kababaihan na matapos silang mga anak ay usually normal yun. Ngayon kasi medyo mas common yung cesarean section. During the 19th century, late 19th century, kasi doon natuklasan yan. Ang taas po ng mortality rate, no, ng pagkamatay ng mga ina matapos nilang mga anak. So bakit? No? Pinag-aralan ng mga doktor, una hindi nila naiintindihan bakit. No? Imagine this. Okay? Sa isa pong ward na marami pong mga kababaihan na mga anak. Okay? Mas mataas po ang chance na mabubuhay yung nanay kung siya po yung inuuna ng doktor na paanakin muna. Kung sino po yung nauna, karaniwan, siya yung mataas ang chance na mabubuhay. Bakit po? At ito naman, for you to be able to conclude na, yung mga medyo panghuli, kung sila po ay 10, okay? Sa word na yan, yung pansampu, siya na po yung pinakamababa ang chance. Bakit po? Ganito kasi yun. Unang panahon na yan, mga 19th century na yan, hindi po uso yung paghuhugas ng kamay. No? Halos hindi pa nila pinapractice. 19th century, I'm talking about mga 18 something, 18 ganito, ganyan, ano. Matagal na po yun, no? Yung pagitan ng panahon mula po dito hanggang sa panahon na yun. Sa karumihan ng mga kamay, you just imagine na pinaanak yung una, okay pa kasi malinis pa yung kamay niya. And then pangalawa, kababaihan, childbirth na naman without even washing. Pangatlo, pang-apat, until pang-sampu. Okay? Yung mikrobyo, no? Without even washing, paanak lang ng paanak. Okay? Sinabi na po ng Diyos nung una pa man, doon pa po sa panahon ng Leviticus, meron na po siyang advices, pero ang tao hindi po sinusundan. Kasi nagmamarunong po tayo. There are so many things na pwede nating matutunan sa Biblia noong unang panahon. Marami pa po siguro ako naniniwala, marami pang bagay na nakasulat sa Bible. But still, pwede pa po magbigay ng kaliwanagan sa buhay ng mga taong kasalukuyan na bubuhay ngayon in year 2020. Okay? Pagpalit na po tayo ng taon, papunta na ng 2021. Marami pa po tayong matututunan. I just really love this, kasi it talks about science. No? At it really interests me so much, no, pagdating dyan, science and mathematics. Okay? So, just to give you an idea how the Bible is really that full of wisdom na hindi lang kayang tanggapin ng tao at nagmamarunong pa laban sa Diyos. Okay? Even yung some diseases in chapter 13 require ritual cleansing in chapter 14 before one is restored to purity, no, yung panganganak, kasi nga syempre, no, yung mikrobyo. Okay? Alam niyo yung yung mga banga na may mga basag, no. Yung simpleng gano'n, sinasabi, basagin niyo na yun, itapon niyo na yun. Ibaon niyo na yun. Bakit? Kasi natuklasan, ito lang din, 9th century, doon sa mga cracks na mga pots na yun, ay doon nabubuhay ang mikrobyo, ang mga microorganisms, no. Kung patuloy mong gagamitin yun as lutuan, kainan, pero may basag na yun, ay malamang pumapasok na rin ang mikrobyo sa loob ng iyong katawan. So, nakukuha niyo po ba at nasusundan? The Israelites were to regard any bodily discharges, ito yung sinasabi ko, no? any discharges, dugo, or any cell, no, na galing sa katawan mo, considered as unclean. Okay? So, chapter 15, perhaps because in general, these are, let's continue, unsanitary, no? Any discharges that you have, okay, from your body. So that's why the Day of Atonement in chapter 16 was a special solemn day of forgiveness
that not only cleansed the people of their sin, but also purified the tabernacle itself and kept it as a holy place for worship. Okay? Including yung mga saliva natin. Saliva natin is one of, yung bibig kasi natin is also puno rin ng mga microorganisms. Okay? So, alam na ng Diyos, nung una pa man, no? Yung mga Israelites siguro, hindi naman nila naiisip yun. Okay? Ito na lang nga, sabi nga, itong mga panahon natin, modernong kapanahon na, tsaka natin natutuklasan niya. Okay? So, may dahilan ng Diyos kung bakit. Si Tito Jammer daw, nandiyan na. Tito Jammer daw. Okay, may intermission kami, sorry. So, diretso po tayo, no? So, also purified the tabernacle itself and kept it holy, as a holy place for worship. Chapter 17 to chapter 25, so, okay naman siguro kayo, tapusin natin ito dito, no? So, tatlo na lang ito na sub-chapters, okay? From 17:1 hanggang chapter 25, verse 55, tungkol naman ito po doon sa holiness code, no? Yung kabanalan, okay? Ano po nakapaloob dyan? Notice that the first part in 17 hanggang dun po sa chapter 20 concentrates on personal and social holiness in daily life. Yung kabanalan ng iyong sarili at yung pakikipagkapwa-tao. Okay? So, hindi lang kabanalan na, ikaw lang mag-isa. Hindi yun, no? Mas makikita ang iyong kabanalan, mas makikita ang iyong pagiging totoong banal, and I'm even talking this para sa moderno, sa kapanahon na natin ngayon. Wala pong nagbabawal sa iyo na sabihin mong ako'y banal. Nobody could, could debate sa iyo na pag sinabi mong banal ka. Okay yun, okay, walang problema. Pero ang bottom line is the way you live your life. Especially towards other people na nakapaligid sa iyo. You may have all the rights to say na I am holy, okay? And I am religious. Pero sa gawi, sa paraan ng iyong pakikipagkapwa-tao, sa paraan kung paano mo i-treat ang ibang mga tao, that will show sa katotohanan kung paano mo kiniklaim ang holiness. And that speaks and that applies even po sa kapanahunan natin ngayon. So just just be as person na talagang following yung Biblia and always reminding yourself na, Lord, my life is not perfect. Ano na to? A pastoral message, something like that. My life is not perfect. Help me. But I really want na patuloy na sumunod sa iyo at ang buhay ko'y handang baguhin. Handa akong magpabago sa iyo. So, kailangan nandun yung lagi yung desire. Be a good person, no? Continue to live in peace, in love. Continue to live a holy life in accordance doon sa nais ng Diyos. Hindi natin kaya na sa ganang atin, magagawa yan ng Diyos kasi kasama natin siya. Okay? It begins with the prohibitions regarding non-regulated, kasunod, non-regulated sacrifices and drinking blood. No? Yung pag-inom, there's an explanation here, no? Banda dyan sa gitna. Okay, ganito kasi yan. Basahin niyo po sa 17 verses 1 to 16. Aimed especially at countering the Canaanite tradition or practices, no, na idolatry and drinking blood. Bakit po nila iniinom, no, yung kanila po yung dugo, no? Umiinom sila ng dugo. Kasi ganito kasi 'yon, no? Diba? Drinking blood of the animals. Especially kung fresh, no? They're thinking, na nakalagay naman dyan, they're thinking na yung lakas, yung capability, yung liksi, yung kakayanan lumipad, something like that, yung lakas ng hayop na yun, yung tapang ng hayop na yun, ay sa kanila, oras na iinumin nila yung dugo noon. No? That's the practice of the Canaanite culture. Yung Canaanites o Canaan, ito sila yung mga dwellers doon sa Canaan
nadadatnan ng mga Israelita. So, as early as possible, in Levitical time, no? Sa Leviticus, as early as possible, binigyan na ng Diyos ng patakaran, ng policy. Huwag nyo gagawin ito kasi yung mga taong pupuntahan nyo doon, they are practicing this. It's not good in the sight of God, no? Especially, blood is a symbol of life, and God is a life giver. So, hanggat maaari, sabi niya, don't do that, don't drink it, don't consume it, don't eat it, okay? Isa pang bagay, even sa modern time, ay napapatunayan na sa dugo kasi na pupunta, sa dugo ng naroroon ang maraming mga karamdaman, mga mikrobyo at sakit na meron po ang tao doon sa dugo na yan. Okay? So, let's move on. No? Idolatry and drinking blood in an attempt to capture its life force. No? Yung mga kung kanino-kanino galing yung dugo na yan. Followed by rules for sexual behavior. So, sexual attitudes, sexual habits ng mga tao are also being covered by God, covered by God dun sa Leviticus na yan. Also, yung paano yung pakikipagkapwa-tao sa ating mga kapwa, sa mga tao na kapaligid po sa atin. So, which means truly caring for others, na just hindi lang pakitang tao na sinasabing, you just sinasabi lang na umahal ko kapwa ko o mabuti ako sa kapwa ko, hindi lang basta lips ang nagsasabi. It should be in your actions, no? Doon sa iyong paano mo ipinamumuhay, paano yung tamang gawin na ginagawa mo, and everyday life mo mismo. Okay? So yun po yung importante doon. Which means truly caring for others, not just for those who live near you. So hindi lang pala yung immediate family mo, kasama rin sa pakikipagkapwa-tao yung lahat na nasa iyong community, anywhere you go, no? Pagiging Kristiyano mismo, yung tinuturo ko dito. Okay? So, yan po yung bagay na yan. Here occurs for the first time, ito importante po, and ayoko pong mag-slip ito ng ganito lang, no, na matatapos tayo. Importante po ito. For the first time, the second love command. Okay? So, makikita natin na unang binanggit yung love your neighbor as yourself. Ito po ay nakikita rin po natin sa New Testament, sa Mark, even sa Matthew, sa Luke, meron po yan. Okay? So makikita natin na sa chapter 19, verse 18. Alam nyo kasi, no, yung 10 Commandments, kagaya na nabanggit ko ng una, yung unang 4, patungkol po sa ating pagmamahal at pagbibigay ng respeto sa Diyos. Pagsunod sa Kanya. Mula po sa pang-5 hanggang sa pang-10 commandment at lahat yung mga associated laws na binigay ng Diyos, kaugnay nito, ay patungkol naman sa ating kapwa. So, sabi ni Jesus sa New Testament, pwede mong i-summarize yung batas ng Diyos, yung 10 commandments na yan, into 2. Love God, love people. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Okay? So, sabihin ng buong mong pagkatao. Pangalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pagmamahal o pag-ibig sa iyong sariling katawan, sa iyong sariling buhay. Okay? And that's it. Okay? So, nahati po sa dalawa. Una pong binanggit, dito po sa Leviticus. Related yan sa holiness, no? Yung holiness, hindi lang po yan pagiging malinis sa pamumuhay. Kasi sabi kasi kanina, no, yung pamumuhay ng even a physical, no, hindi lang po yun. Bottom line is yung holiness, no, as you love your neighbor. Purity as you love your neighbor. Holiness as you love your neighbor. Note how the punishments for serious crimes in Leviticus 20 respond directly to the prohibitions in chapter 18. So, nagtalon tayo doon sa 20 na yan. Okay? With chapter 21, note the shift back to holiness in matters of religious observance. Rules for priests for proper offering and eating sacrifices. No? Matapos magpaalala ng Diyos tungkol po doon sa Leviticus, discussion, yung cleanliness, sa pagkain, sa sanitation, sa proper hygiene na kanila po ipapractice.
it goes back again doon po sa religious observance. Patungkol sa mga saserdote, sa paano po maghahain o paano po kakainin yung mga sacrifices, for observing religious festivals, no? Marami kasi silang pista, no? O mga fiesta nila, both weekly, which is Sabbath, or observance, no? Ng pamamahinga, and annual, which is nandun po sa chapter 23. Marami po sila, no? Na mga feasts na sineselebrate ang bayan ng Israel. And for lamp oil and offering bread at the tabernacle in chapter 24. No? Paghahandog ng mga langis para sa ilawan, and also yung offering of the bread para naman po sa tabernacle. Again, yung consumption is for the Levites o yung mga workers mo sa loob. Finally, in chapter 24, verses 10 to 23, you came to another narrative about punishment for blasphemy. Pag-usapan natin yung cursing God, no? O blasphemous, ibig sabihin, pagsasalita laban sa Diyos. Paglaban sa Diyos ay isa po yan sa kasuklam-suklam na kasalanan na pwedeng magawa ng isang tao laban sa Diyos na siyang lumikha sa Kanya. That is used to introduce prescriptions for various crimes. At the end of Leviticus are laws concerning 7th or Sabbath and the 50th, which is the Jubilee years, which provided, ito yung explain ko na noong nakaraang Sabado, which provided liberations for those indebted, may pagkakautang at alipin, no? Doon sa chapter 25, and a Sabbath for the land as well. Sabihin, pagpapahingahin, alam niyo maganda itong basahin din, ano? Pagpapahingahin, no? Pagpapalaya, yung Jubilee, no? Pagpapalaya, mapapahinga, no? Bibigyan ng kalayaan sa mga slaves, pagpapahinga sa lupa, no? Kasi lupa nga, kagaya na nabanggit ko na sa inyo, kasi kung maintindihan ito ng mga nagtatanim, no? May nutrients yan, may minerals, ano? Para mag-replenish yung mga chemical nutrients and minerals na nakuha, na-absorb ng mga itinanim mong halaman. So, kailangan mo siyang pagpapahingahin, no? At least 1 year, no? Para the next year naman ulit ay gagamitin mo naman siya for several years again, no? Especially ang pinag-uusapan doon sa Sabbath na yan, Sabbath year na yan, okay? Konti na lang po. Chapter 26, covenant sanctions, no? Mababasa po natin yan. So these sanctions, which are the blessings and curses, is kaalinsabay ng Sinaitic, o sabihin, no? Covenant sa Sinai, no? Sa mountain, Sinaitic covenant, and anticipate the conclusion of the covenant in Deuteronomy 27:28. Pag nasa Deuteronomy na po tayo, you will see the curses and blessings dito po sa mga chapters na yan sa Deuteronomy. Okay? So, which is related po yan dyan. So, blessings, if you're religiously following, no, yung instructions of God, ng law, at yung mga associated laws related dito. Okay? And if not, may kaparusahan, and worst of it ay kamatayan. Kagaya nangyari po doon sa mga anak ni Aaron, ng kauna-unahang saserdote. Chapter 27, verses 1 to 30. Last chapter po ito. It is about naman sa redemption law. Po ito ay covenant sanction, redemption law. So, yung appendix na ito, ibig sabihin, yung karagdagang pagpapaliwanag na ito, karagdagang salaysay na ito, deals with the cost or redeeming persons who have been promised to God and of redeeming tithes. So, meron din yung pagbibigay, no? Related po yan dyan. Yung mga pagkakaloob na ginagawa po nila, may kaalinsabay na equivalent po iyan sa pagpapatawad nila, which is their practice in the Old Testament. Their practice, especially, nagsimula po dun sa Levitical time. Okay? Finally, dito po ako magtatapos. To conclude, ay salamat po kayo ay nakasubaybay at nakatunghay, no? Sa aaral po natin sa aklat po ng Levitico sa English. So, maiksi po ito, just to summarize, so just to have a conclusion of what we have studied. Later po mamaya, i-share ko rin po yung mga slides na ito, doon lang po sa chat group natin sa SGCC, ano? So, para mapag-aralan nyo rin po, and you will have a copy for your reference. So, conclusion. Leviticus is the part of God's story
God's story kasi yung Bible, no? Okay? So, itong mahabang storya from Genesis to Revelations, sa gitna yung Leviticus, after ng Genesis, pangatlo yan. Leviticus, the part of God's story where the Israelites are given instructions on how to be holy. Sabi kasi ng Diyos, I am holy, so kailangan din kayo maging holy. On how to be truly acceptable to God and in good relationship with one another. Sa kapwa nila, sa tribe. Ma-initiate nila. Again, after kasi ng Leviticus, sa Numbers, ito na po yung pinakamahabang journey na gagawin nila. And that 1 year, no? 30 plus years, kasi may 1 year na sila. So, overall, that's 40 years until marating nila yung Canaan. Kaikot-ikot sila sa wilderness. Mas mahaba yung pag-uusap o yung panahon yung historical coverage ng Numbers. Susunod po natin pag-usapan next week yan. 40 years, no? Ito po ay 1 year lamang. Okay? So, nagsisimula pa lang po sila. God is giving them an instruction kasi gagamitin nila ito for decades to come. And eventually, after din nun, hundreds of years or thousands of years to come in their future as a nation of Israel. Okay? So, guiding principle po nila ito nagsimula sa Leviticus. At again, hindi lang po maging acceptable sa Diyos, worship lang sa Diyos, no? Part of their worship is also for them to have a good relationship with other people, no? Loving God, loving people. So in summary, yun po ang ating napag-usapan tungkol po sa aklat ng Levitico, which they could not achieve. Of course, hindi nila kaya ito, nasaganang kanila lang. They need God in the midst of them, with His presence, no? Again, paano po yung makikita nila yung presensya ng Diyos? Ulap sa umaga, pillar of fire, or haliging apoy pagkagabi. Okay? So, again, marami pong salamat sa bawat isa sa inyong pong pagtunghay. Salamat din po sa Panginoon, salamat sa Diyos, no? Sa pagkakaloob sa atin ng oras at panahon upang patuloy tayo magkita-kita at magkaroon ng pag-uusap ng tungkol po dito. Samahan niyo po muli ako sa susunod na linggo, no? At pag-uusapan naman natin, sisimulan natin ang pag-uusap sa aklat po ng bilang, sa Tagalog po yun, or Numbers sa English. Samahan niyo po ako sa huling panalangin at ito po ang atin ng pagtatapos dito. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong pong kabutihan, marami pong salamat sa pagkakaloob ng panahon sa amin upang kami makapag-aral, mabigyan namin ng panahon nito. Bagamat ang marami po sa amin may mga kabalahan sa aming mga buhay. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagsama at paggabay. Nawa Panginoon ang mga patuloy na ibabahagi sa online Bible study na ito ay maging kapaki-pakinabang para po sa lahat, sa mga kapatid na
kasama po namin sa Solid Ground Christian Center, and even, Lord God, our friends outside of the church. Nawa, kung sino man na naaabot ng pag-aaral na ito ay maging kapakipakinabang din po sa Kanya, lalo sa sa journey niya ng pagbuklat ng Biblia, pag-aaral ng Biblia. Samahan mo po kami palagi at salamat, Panginoon, sa gabing ito, at alam ko, Panginoon, na kayo po ay patuloy na gagabay, mangunguna sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakilan, niniluwalhati sa aming kalagitnaan. Samang kami naroroon sa aming buhay, ikaw po ang may tanghal. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.